4:00 na nang nakabalik sila sa malaking pulo. Inihatid ni Oliver si Claire hanggang sa tapat ng kanilang bahay. "Salamat," sabi niya nang akmang bababa na siya ng sasakyan nito. "Sandali," pigil nito sa kanya. Kinuha nito sa baksit ang pagkain ipinabalot nito. Saka nito yun iniabot sa kanya. Para kay Daniel. Naantig ang damdamin niya. "Naku, huwag na." Ganun pa man ay tanggi niya. "Sige na, para sa kanya talaga yan." "Salamat." Inabot na niya ang sukat. Ngumiti ito. Puno ng ligaya ang puso niya nang bumaba siya ng sasakyan at pumasok sa kanilang bakuran. Nadatnan niyang magkatabing nakaupo sa sopa sa salas ang kanyang mga kapatid. Nanonood ang mga ito ng telebisyon. Ngiting-ngiti si Oming nang tumabi siya rito. At ang sabi ni Tia Lucia ay sinama ka raw ni Pogi. "Sinong Pogi?" Patay mali siyang pangtanong niya. "Yung architect." Oo, mapilit na ipa-check up ako kaya pinagbigyan ko na lang." Tumayo siya uli at nagtungo sa maliit na kusina. Isinali niya sa kaserola ang biniling pagkain ni Oliver. Iinitin niya iyon. Sumunod sa kanya si Omi. "Wow, sarap naman niyan ate. Take out namin." Astig talaga si Pogi. Mabait din daw siya, sabi ni Daniel. Napangiti siya. Gusto nga sanang isama ni Oliver si Daniel. "Talaga?" "Oo, kaya lang ay alam mo namang mahirap. Dapat ay makakilala ko ng architect na yun." Pumalatak pa ito bago tinikman ang ulam na isinalang na niya sa kalat. Ang sarap. Napangiti siya. Masiba. Hindi nito pinansin ang sinabi niya. Sa halip ay bumalik ito sa salas. "Daniel, ang sarap ng ulam natin. Kain na tayo agad ha." Naulinigan pa niyang sabi nito. Napangiti siya. Nakakatuwa talaga ang kanyang mga kapatid. "Ate, nanliligaw ba sa iyo si Architect Oliver?" Muntik nang masamid si Claire sa tanong na iyon ni Omi. Pinagmamasdan niya ang masaganang pagkain nito at ni Daniel. "Hindi Paano naman nangyari yun?" Hindi naman yun mag-aaksaya ng panahon sa'yo kung hindi siya nanliligaw." "Nag-aalala lang iyon dahil nga baka nabalian ako ng buto. Ikinuwento kasi ni Rupi na ilang araw akong nilagnat. Siyempre siya ang naka-aksidente sa akin kaya siya nag-aalala. Kahit naman siguro hindi akong nabundol niya, ganun din ang gagawin niya." Ikiniling nito ang ulo nito. Saka nakalolo akong ngumiti. "O bakit na naman? Bakit ka nagbablush? Mapulo lang talaga ang pisngi ko." Balita ako sa sobrang pogi ni Architect Oliver. Maraming kadalagahan dito ang kinikilig sa kanya." Tumayo na siya mula sa silya. Ewan ko sa iyo." Nagpunta siya sa sala at iniwan ang TV. Naupo siya sa sopa at itinungo ng mga mata sa panonood ng balita. Totoo naman ang sinabi ni Omi. Gwapo nga si Oliver. Walang pasubali iyon. Aminado rin siya sa kanyang sarili na attracted siya rito. Sino ba naman kasi ang hindi mararahuyo sa kakisigan nito? Lalo at taglay nito ang mga pisikal na aspetong hinahangaan niya sa isang lalaki. Pero hindi niya dapat pangarapin ito. Ni sa hinaga palam niyang imposibleng bumaba ang langit para abutin ang lupa. Tiyak namang hindi lamang sa kanilang lugar may mga babaeng nagkakagusto rito. At malamang ay pawang mga profesional ang mga iyon. Ano nga namang makipagpatalbugan pa siya sa mga iyon. Siya na isang hamak na tindera ng kakanin at hindi nakatungtong sa kolehiyo. Imposibleng mapansin siya ni Oliver. Nagde-daydreaming, tudyo sa kanya ni Omi. Kung hindi lang nito akay-akay si Daniel ay binato na niya ito ng trofilo. "Daydreaming ka dyan, tapos na kayong kumain, maghuhugas na ako ng plato." Akmang tatayo na siya nang pigilin siya ng Emong. "Ako na lang, presenta nito. Ituloy mo na ang pagde-daydreaming mo." Iniupo na nito sa sopa si Daniel. "Baliw ka talaga." Nagmamadaling bumalik na ito sa kusina. Nang magawa na ang sidecar ni Claire, bumalik na siya sa pagtitinda. "Namiss ka namin Ang tagal mong nawala." Wika sa kanya ni Lengleng nang mapadaan siya sa bingguhan. "Minalas kasi ako "Minalas o sinuwerte?" Bero nito. "May naaksidente bang swerte?" Tanong niya. "Balita namin ni Panay ang dalaw sa iyo ng gwapong arkitekto." "Ay naku, kayo talaga. Malas na ba yung minsan lang siyang napunta sa bahay? Mahigit 1 linggo na nga nang huli magkita kami. Mali ang nabalitaan mo. Kapag niligawan ka niya, sagutin mo agad na hindi na nagpapadyak dyan." "Wish ko lang," naisip niya. Kung may pinaka-imposibleng bagay na maaaring mangyari sa buhay niya, iyon ay ang ligawan siya ni Oliver. Hindi siya bawli para mag-ilusyon. Subalit halos lahat ng bumil sa kanya ng kaninang araw na iyon ay kinukumusta si Oliver sa kanya. Hindi niya alam kung mabubuhos ito o matutuwa siya sa bagay na iyon. Pauwi na siya ng businahan siya ng isang sasakyan mula sa likuran niya. Bilagala niya ang pagpipedal. Saka siya lumingon. Sinalaki ng kabang dibdib niya nang makita ang sasakyan ni Oliver. Ilang saglit pa at nasa tapat na niya ito.
Ay, ubos na, tanong nito. Ilang piraso na lang ng butya at ilang hiwa ng bibingkang natira. Ipapasalubong ko na lang ang mga ito kay Daniel. Baka pwedeng matikman ang mga kakanin mo. Bago pa siya nakasagot ay nakaibis na ito mula sa sasakyan nito. Pakiramdam niya ay may dagang nagtakbuhan sa dibdib niya sa sobrang kaba. Bumaba na rin siya sa bisikleta at naglagay ng isang hiwa ng bibingka sa dahon ng saging. Nagsupot din siya ng butya at iniabot iyon kay Oliver. Tinanggap nito ang ngayon ng treatment. Masarap nga pala. Kaya pala sikat ka rito eh. Nag-iinit ang mga pisngi niya. Gusto mo pa? Baka wala ka nang maiuwi kay Daniel. Sinilip niya ang laman ng kanyang basket. Meron pa naman. Aniya saka ibinalik ang tingin dito. Umiti ito. Sa susunod na lang uli. Magkano to? Huwag na. Kakahiya naman. Hindi okay lang. Tubo ko na yan eh. Pauwi ka na ba? Tumango siya. Ihahatid na kita. Naalala niya ang pagbibiro sa kanya ng mga kababayan eh. Naku, huwag na. Malapit na lang ang sa amin eh. Doon din naman ang punta ko. Huwag na salaga. Salamat na lang. Kasi sasakay ko na lang ang sidecar mo sa likod ng sasakyan ko. Huwag na. Dadaan pa kasi ako sa pinagkukunan ko ng kakanin para mag-intriga ng pinagbentahan ko. Yun na lang naisip niyang dahilan para makatanggi rito. Ganun ba? Akala ko ba'y uuwi ka na? Nalito siya. Sana nga, kaya lang naisip ko, hintayin nga pala ni Susan ng pera. Kaya pupunta na muna ako sa kanya. Tumangot mo si Oliver. Di sige, sa susunod na lang. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Agad na siyang sumakay sa sidecar at mabilis pinaandar iyon. Lumiko siya pagdating sa unang kanto. Iyon ang daan patungong kina Susan. Habang nagpepedal ay nakaramdam siya ng pagkailang. Siguro kung nakatapos lang siya sa pag-aaral at hindi ganong tindera lang, nang kakanin ay magagawa niyang makiharap kay Oliver nang walang pag-aalinlangan. Pero inalihan siya ng awa sa sarili. Kahit naman kasi high school graduate lang siya, may kumpiyansa siya sa sarili. Pero bakit ngayon ay nahihiya siya kay Oliver? Sana ay sa ibang pagkakataon at panahon na lang sila nagkatagpo. Sana professional din siya. Ganito ba talaga kapag in love? Tinatalo ng insecurities. Normal lang na magkaroon siya ng crush kay Oliver. Ayaw niyang makasama ito ng matagal dahil ayaw niyang magdagdagan pa. Ang atraksyong nabubuo sa kanya para dito. Siya lang siguradong mahihirapan. May nagkakagusto rin naman sa kanya ng mga professional pero hindi siya nakaramdam ng pagkailang kagaya ng nararamdaman niya kay Oliver. Ito na nga yata ang nakapukaw sa natutulog na damdamin niya. Pero ngayon palang gusto niyang patahin ang damdamin iyon para dito. Laking tuwa ni Claire ng isang araw ay personal na puntahan siya ni Kakang Isko at abutan ng malaking halaga. Palagay ko na may sobra na ang 200,000 piso na pangunang bayad mo sa kukunin mong lote. Pero Claire, huwag mo nang banggitin sa ibang kamag-anak natin na ganyan kalaki ang binigay ko sa iyong pagkakapatid. Tiyak magtatampo sila, lalo na si Lucia. Dangan kasi naaawa ako sa inyo. Salamat po kaka. Maluhalo ang wika niya. Walang anuman iha. Tuloy ba pa ang pag-uwi niyo ng Kalamba? Sana nga ho yun ang bala ko. Pero nag-alok ko si Kakang Juan na doon na lang muna kami tumira sa kubo niya dahil wala naman daw nakatira doon. Ngayon hong sigurado na ako na may maibibigay na paunang bayad sa lupa. Baka hindi na ho kami tumira sa apartment niyo. Huwag naman ho sana ninyo masamay ng pasya ko. Sobra-sobra ng tulong ang ibinigay niyo sa aming magkakapatid. Naku, wala kang dapat analahanin. Malaki ang utang na loob ko sa ama mo. Noong binata pa ako siyang nagligtas sa akin nang makursundahan ako ng isang karibal ko sa kakang ema mo. Kung hindi dahil sa kanya, edi matagal na sana akong patay. Sobra-sobra naman ho ang kapalit na ibinibigay niyo. Nakakatuwa ka kasing tulungan dahil alam ko na mabait kang bata. Salamat po. Sa susunod na linggo ay mag-groundbreaking na sa kauna-unahang subdivision na itatayo sa kanilang baring. Nag-survey na rin kung sino ang mga gustong kumuha ng lupa. Sa katunayan, maraming talaga malaking pulo at mga taga-ibayong lugar ang nagpareserba ng lote. Sa naiipon niyang 6,000 hanggang 8,000 piso sa loob ng isang buwan, kaya niyang magbayad ng buwan ng hulog sa lote. Ang dinig niya ay 3,000 piso ang buwan ng bayad para sa 100 metro kwadradong lote. Ganun kalaki lang naman ang gusto niya. May bahay nang nakatayo roon kaya rent taon ang mangyayari. Hahatiin daw sa 2 bahagi ang subdivision. Ang kalahati ay land para sa itatayong malalaking bahay. Ang kalahati naman ay para sa mga bahay na katamtaman lang ang laki. Kabilang na siya sa bibili ng medium size na bahay. Masaya na siyang magkaroon lang ng titulo ng lupa roon. Masayang ibinalita ni Claire kay Omi ang tungkol sa ibinigay na pera ni Kakang Isko. Ibig sabihin makakatira na tayo sa subdivision. Oo, wow naman, hindi na tayo alis sa lugar na to. Ang swerte natin o ate. Mababait kasi tayo kaya ganun. Talaga, ang ibig ding sabihin makikita na kayo palagi ni Pogi.
Sino na naman yun? Sino pa? E di yung talk of the town na si Architect Oliver. Abay kilig na kilig ang mga kadalagaan sa kanya. Makita lang ang gulong ng magarang kotse niya. Sus, akala mo'y malalaglag na ang mga panty eh. Binatukan niya ito. Huwag kang ang bastos. Talaga naman ikaw nga lang ang dalaga rito na hindi nagpapakita ng motibo sa kanya. Ba't naman ako magpapakita ng motibo? Sigurado ako na ang gaya ni Architect Oliver Domingo ay hindi papansinin ng isang gaya ko. Eh bakit parang masama ang loob mo? Hindi Pero alam mo ate, ang swerte mo sana kung magugustuhan ka niya. Paano mangyayari yun? Hindi na nga uli siya nagpakita sa akin. Mahigit 2 linggo nang wala akong balita tungkol sa kanya. Gusto mo ba siyang makita? Hindi, nasabi ko lang. Nakita ko siya nung isang gabi. Nakikipag-inuman siya kay na Kuya Rupi sa tindahan ni Kaka Kulasa. Naku ate, panay ang pakit sa kanya ng mga kadalagahan. Iba na talaga ang nagagawa ng mapera na gwapo pa. Kaya ako kapag nakatapos ako ng pag-aaral, magpapayaman ako para malakas din ang appeal ko sa mga chicks. Natawa siya sa sinabi nito pero wala rin ang focus niya. Nakakala niya ay wala na sa kanilang baryo si Oliver. Ang huling pagkikita nila ay noong kumain ito sa bibing katsbotse. Sa sarili lang niya inaamin na sa tuwing naglalako siya ng kakanin ay umaasam siyang makikita uli ito. Natuwi na ilaman ito ng kanyang isip. Ate, tinapik siya ni Omi. Napagpitlag naman siya. Oh, sayang no. Sayang ang alin. Kung sana sinamantala mong pagkakataon na magkalapit kayo ni Oliver nung nakasidente ka. Nakasakaling close na kayo ngayon. Hindi ka pa kasi nagpaklip. Paninisi pa nito sa kanya. Nakipagbiruan si Rito. Cute lang ako pero hindi ako pa. Sexy ka naman. Talaga? Sexy at cute ako. Oo, kaya hindi naman malayang magustuhan ka ni Pogi. Imposible nga eh. Kawayan ng ibang professional na babae rito sa atin hindi niya pinapansin. Ako pa kaya? Eh paano kung maghimala ang langit at ligawan ka niya? Tumigil ka nga. Hinuhuli mo ba ako? Aba malay mo, ang sabi nila mahigwaga raw ang pag-ibig. Nakuha Ongling. Baka kung ano-ano nang pinagagagawa mo sa eskwelahan. Bakit marami ka nang nalalaman tungkol sa pag-ibig? Nabasa ko lang. Naku, pag nalaman kong pinaglalalangan mo ako, umanda ka sa akin, tatabunan kita ng mga butse. At kutsinta, huwag kang mag-alala ate, hindi kita unahang mag-asawa. Kapag niliwagawang ka ni Pogi, naging magsyota kaya't nagpakasal, saka pa lang ako manliligaw ng babae. Huwag kung ano ang iniisip mo. Pwede kang manligaw pero hindi ka pwedeng mag-asawa hanggat hindi ka nakakatapos ng kolehiyo. Oo naman, pangako ko sa'yo yan. Hiya ko na lang sa'yo. Nagsakripisyo ka para makapag-aral ako tapos mag-aasawa ko ng maaga. Umiling-iling ito. Hindi mangyayari yun. Kumunot ang noon ito. Pero ate, wala ka bang balak mag-aral? Bata ka pa naman Naisip ko na rin yan. Siguro darating din ako riyan. Matagal na niyang naisip na balikan ng pag-aaral. Kaya lamang ay may responsibilidad siya sa kanyang mga kapatid. Ipinangako niya sa kanyang sarili na mapagtapos lamang niya si Oming. Ay kukuha siya kahit 2-year course sa kolehiyo. Ate, mag-enroll ka na sa next sem. Pang umaga ang kunin mong klase. Pang gabi na lang ang kukunin kong schedule para may maiiwan lagi kay Daniel. Sa ganoong para hindi pa rin maapektuhan ang pagtitinda mo. Ngumiti siya. Pwede.